Madilim pa nang magising si Nanding, tulad ng kanyang nakagawian. Maingat niyang inayos ang kanyang mga gamit pangisda habang ang kanyang asawa, si Tessie, ay mahimbing pa ring natutulog sa kanilang munting bahay sa tabi ng dagat. Nagising si Tessie nang palabas na si Nanding ng bahay. "Maaga ka na namang aalis, Nanding?" tanong ni Tessie, habang pinapakiramdaman ang malamig na simoy ng hangin mula sa bintana. "Oo, Tessie. Kailangan kong samantalahin ang maagang agos para sa masaganang huli," sagot ni Nanding. Nakaramdam si Tessie ng pag-aalala para sa kanyang asawa. "Ingat ka, ha? Alam kong mahirap ang trabaho mo. Sana'y mabiyayaan ka ng dagat ngayong araw." Ngumiti si Nanding, puno ng pag-asa. "Salamat, Tessie. Babalik ako na may daladalang isda para sa atin." Habang papunta sa dagat, nakasalubong ni Nanding ang kanyang kaibigang si Mang Tomas, na gaya niya'y maagang nagtungo sa Pampang. "Mukhang maganda ang panahon ngayon, Nanding," sabi ni Mang Tomas, habang inihahanda ang kanyang bangka. "Oo nga, Tomas. Umaasa ako na ito'y magdudulot ng magandang huli para sa ating lahat," sagot ni Nanding. Napuno ng pag-asa ang kanyang puso, ngunit may bahid din ito ng pag-aalala. "Kailangan kong makahuli ng sapat na isda para may maipakain at maipagbili." Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Mang Tomas ang kanyang paghanga sa katatagan ni Nanding. "Napakasipag mo talaga, Nanding. Isa kang halimbawa para sa ating lahat dito. Tayo'y nagsisikap lang, Tomas. Para sa pamilya," sagot ni Nanding, na may ngiting nagpapakita ng kanyang determinasyon. Nang makarating sa laot, dahan-daang inihagis ni Nanding ang kanyang lambat. Habang naghihintay, malalim ang kanyang iniisip. Sana'y maging masagana ang araw na ito, bulong niya sa sarili. Napaisip siya sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak na umaasang makakain ng sariwang isda sa hapunan. Matapos ang ilang oras, nagsimula na siyang hanguin ang lambat. "Mukhang mapalad ako ngayon," sabi ni Nanding sa sarili habang hinihila ito. Nang makabalik si Nanding sa Pampang, sinalubong siya ng mga kapitbahay na nakaabang na sa kanyang pagdating. Kasama sa kanyang huli ang ilang malalaking isda na tiyak na magbibigay ng magandang kita. "Tingnan mo, Nanding. Maganda ang iyong huli ngayong araw," sigaw ni Aling Sisa, isang matandang babae na madalas bumili ng isda sa kanya. "Oo, Aling Sisa. Salamat sa Diyos at mabuti ang ating paghuli ngayon," sagot ni Nanding, habang ipinapakita ang mga isda sa mga nag-aabang na mamimili. Bilang pagtatapos ng araw, nagtungo si Nanding sa maliit nilang simbahan upang magpasalamat. "Salamat, Panginoon, sa biyayang ito. Naway patuloy mong gabayan ang aking pamilya," panalangin niya, na puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa paglubog ng araw, masaya at may ngiti sa mukha si Nanding habang naglalakad pabalik sa kanyang tahanan, dala ang biyayang kanyang natanggap mula sa dagat. Maaga pa lamang ay naglalayag na si Nanding sa malawak na karagatan, umaasang makahuli ng masaganang isda. Habang tahimik siyang nag-aantay sa kanyang bangka, bigla siyang nakarinig ng mahinang ungol na nagmumula sa tubig. Maingat niyang inusisa ang paligid, at doon niya napansin ang isang maliit na nilalang na nakakawit sa kanyang lambat. "Aba, ano ito?" bulong ni Nanding, habang dahan-daang nilalapitan ang nilalang upang hindi ito lalong masaktan. Habang inaalis ni Nanding ang lambat, nakita niya ang isang duwende, hindi mas mataas sa kanyang kamay, at hirap na hirap sa paghinga. Kaawa-awa naman itong nilalang na ito, isip ni Nanding habang maingat na inaalis ang mga tali na nakapulupot dito. "Nako, salamat kaibigan. Akala ko'y katapusan ko na," sabi ng duwende, na ngayon ay nakahinga ng maluwag. "Ako si Tinig, duwende mula sa kagubatan na malapit sa inyong nayon." Si Nanding, bagaman nagtataka, ay napangiti sa kakaibang bisitang ito. "Ako naman si Nanding, simpleng mangingisda dito sa ating bayan. Ngunit, bakit ka napadpad dito sa laot, Tinig?" "Ah, iyan ang isang mahabang kwento," tugon ni Tinig habang pinapahid ang tubig sa kanyang mukha. "Naglalakbay ako upang bisitahin ang isang kaibigang sirena ngunit naipit sa inyong mga lambat. Buti na lang at ikaw ang nakasagip sa akin." Nag-alala si Nanding sa sinapit ng duwende. "Pasensya ka na sa abalang naidulot ng aking lambat. Hindi ko sinasadyang mahuli ka." "Hindi, Nanding, wala kang kasalanan. Parte ito ng aking paglalakbay, at malaki ang pasasalamat ko sa iyong tulong," sabi ni Tinig, na may ngiti ng pasasalamat. "Mahirap ang buhay dito sa dagat, Tinig. Ngunit, ang bawat araw ay puno ng sorpresa, tulad ng pagkikita natin," sabi ni Nanding, na ngayon ay kumikislap ang mga mata sa tuwa.
Kung may maitutulong pa ako, sabihin mo lang. Nanding, ang iyong kabutihan ay hindi ko malilimutan. Bilang pasasalamat, nais kong bigyan ka ng isang regalo, sabi ni Tinig, habang kinakalikot ang maliit niyang bag na yari sa dahon. Regalo, hindi na kailangan Tinig. Sapat na sa akin na ligtas ka, tugon ni Nanding, ngunit bakas sa mukha niya ang kuryosidad. Ngumiti si Tinig at inilabas ang isang maliit, ngunit tila kumikinang na bagay. Hindi Nanding. Ito ay tanda ng aking pasasalamat. Tanggapin mo ito, at makikita mo ang pagbabago sa iyong buhay. Iniabot ni Tinig kay Nanding ang isang kakaibang lambat, na may gintong sinulid na bahagyang kumikislap sa ilalim ng araw. Gamitin mo ito sa iyong pangingisda. Ito ay magdadala ng masaganang biyaya sa iyo at sa iyong pamilya. Tumango si Nanding, puno ng pasasalamat at pagtataka. Salamat Tinig. Hindi ko malilimutan ang araw na ito. Habang papalayo si Tinig, sumigaw ito, alagaan mo ang regalo na iyan, Nanding. At tandaan, ang kabutihan ay laging may gantimpala. Nang mag-isa na muli si Nanding, tinitigan niya ang lambat. Ano kaya ang idudulot nito sa aking buhay? Tanong niya sa sarili, puno ng pag-asa at pagtataka. Sa araw na iyon, hindi lang isda ang naiuwi ni Nanding, kundi isang karanasan na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Nang makabalik si Nanding sa kanyang tahanan, dala ang bagong lambat na kaloob ng duwende, agad niyang ipinakita ito kay Tessie, ang kanyang asawa. Ibinaba ni Nanding ang lambat sa kanilang hapagkainan, at agad itong napansin ni Tessie. Ano yan Nanding? Tanong ni Tessie, na puno ng pagtataka habang pinagmamasdan ang kakaibang kinang ng lambat. Isang regalo Tessie. Isang mahiwagang lambat mula sa isang duwende na aking natulungan kanina, paliwanag ni Nanding, habang inilalahad ang buong pangyayari. Hindi ako makapaniwala Nanding. Isang duwende, at isang mahiwagang lambat pa, tugon ni Tessie, hindi pa rin makapaniwala sa kwento ng asawa. Oo mahal. Sa una, ako man ay nagduda, ngunit narito na, hawak natin. Sinabi ng duwende na ito'y magdadala ng masaganang huli sa atin, sabi ni Nanding, na may bahid ng pag-asa sa kanyang tinig. Napaisip si Tessie, ngunit Nanding, paano kung may kapalit itong hinihingi? Alam mo naman ang mga kwento tungkol sa mga duwende at kanilang mga regalo. Tumango si Nanding. Alam ko, Tessie, ngunit nakita ko ang kabutihan sa mata ng duwendeng iyon. Siya'y taos-pusong nagpasalamat at nangakong walang masamang mangyayari. Nagpa siya si Nanding na gamitin ang lambat kinabukasan. Maaga siyang gumising at nagtungo sa dagat, bitbit ang mahiwagang lambat. Habang nasa bangka, inisip ni Nanding ang mga posibilidad gamit ang bagong lambat. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, ngunit kailangan kong subukan. Para ito sa kinabukasan ng aking pamilya, bulong ni Nanding sa sarili habang inihahanda ang lambat. Pagkahagis niya ng lambat, agad itong lumubog sa ilalim ng dagat. Hindi nagtagal, naramdaman ni Nanding ang bigat sa lambat, tanda ng maraming nahuling isda. Sa kanyang paghila, halos hindi siya makapaniwala sa dami ng isdang nakapaloob dito. Salamat Tinig, bulong ni Nanding, puno ng pasasalamat. Tila totoo nga ang iyong mga salita. Pagbalik ni Nanding sa Pampang, sinalubong siya ng mga kapwa mangingisda na nagulat sa kanyang huli. Nanding, anong sikreto mo? Bakit ang dami mong nahuling isda? Tanong ng isa niyang kaibigan, si Mang Berto. Wala Berto, isang regalo lang mula sa isang kaibigan, sagot ni Nanding, ngumingiti ngunit nag-aatubiling ibahagi ang tunay na pinagmulan ng lambat. Nag-usap-usap ang mga mangingisda, at bagamat may ilang nagduda, marami ang natuwa para kay Nanding. Ang ilan sa kanila ay humingi ng tulong kung paano sila rin ay makakahuli ng mas maraming isda. Nanding, maaari mo bang ituro sa amin kung paano ang tamang paggamit ng lambat? Pakiusap ni Mang Berto, nag-isip si Nanding. Syempre Berto, bukas, sama-sama tayong lahat. Ituturo ko sa inyo kung paano. Habang naglalakad pa uwi, hindi may pinta ang tuwa sa mukha ni Nanding. Sa kanyang isip, ang lambat ay hindi lamang para sa kanya kundi para sa buong pamayanan. Napagtanto niyang ang tunay na mahika ng lambat ay hindi lamang sa pagdami ng huli kundi sa pagbuklod at pagtulong sa kanyang mga kapwa mangingisda. Sa gabing iyon, habang kumakain ng hapunan, ibinahagi ni Nanding sa kanyang pamilya ang mga pangyayari. Tessie, anak, tila itong lambat ay magbabago hindi lang ng ating buhay kundi ng buong nayon. Tumango si Tessie, ngayon ay may ngiti sa kanyang mukha. Kung ganoon, Nanding, gamitin natin ito ng may kabutihan sa puso.
Sigurado akong mas marami pang biyaya ang darating. Sa kanilang pagtulog ng gabing iyon, parehong mayroong pasasalamat ang kanilang mga puso, hindi lamang sa yaman ng dagat kundi sa pagkakataong makatulong at magpasaya ng iba. Maagang maaga pa lamang ay puno na ng sigla si Nanding habang inihahanda niya ang kanyang bangka para sa isa na namang araw ng pangingisda. Bitbit ang mahiwagang lambat na kaloob ng duwende, umaasa siyang maulit ang kanyang naranasan kahapon. Sigurado akong magiging magandang araw ito, bulong ni Nanding sa kanyang sarili habang inilalatag ang lambat sa tubig. Ang araw ay dahan-daang sumisilay, nagbibigay liwanag sa maagang umaga. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang bigat sa lambat, senyales na maraming isda ang kanyang nahuli. Sa bawat hila, nadama ni Nanding ang kagalakan na may halong pasasalamat. Salamat tinig, aniya, naalala ang maliit na duwende na nagbigay sa kanya ng kakaibang regalo. Nang makabalik sa pampang, agad niyang napansin ang pagtingin ng kanyang mga kapitbahay. Isa-isa silang lumapit, hindi makapaniwala sa dami ng isdang nahuli ni Nanding. Nanding, paano mo nagagawa ito? Tanong ni Aling Nena, isang matandang babae na madalas umasa sa dagat para sa kanyang ikinabubuhay. Ngiti ang isinukli ni Nanding. Swerte lang po siguro ngayong araw Aling Nena, paliwanag niya. Kahanga-hanga naman Nanding. Maaari bang makahingi kami ng kaunting isda? Mahina ang huli namin ngayong linggo, pakiusap ng isa pang kapitbahay, si Mang Carlos. Oo naman Mang Carlos. Sapat ang isda para sa ating lahat, sagot ni Nanding, habang masayang ipinamamahagi ang isda sa kanyang mga kapitbahay. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan habang nakikita niyang ngumingiti ang mga tao sa kanyang paligid. Habang ipinamimigay ang isda, lumapit si Tessie, kasama ang kanilang mga anak. Nakakatuwa ang iyong ginagawa, Nanding. Ipinagmamalaki kita, sabi ni Tessie, habang binabantayan ang kanilang mga anak na naglalaro. Salamat mahal, gusto ko lang ibahagi ang biyayang ito. Hindi lamang ito para sa atin kundi para sa buong nayon, tugon ni Nanding, nakatingin sa kanyang mga anak na masayang tumutulong sa pag-aayos ng isda. Sa pagtatapos ng araw, halos lahat ng kapitbahay ni Nanding ay nakatanggap ng bahagi ng kanyang nahuling isda. Ang kanyang tahanan ay naging isang lugar ng pasasalamat at pagkakaisa. Nanding, maraming salamat. Hindi mo lang kami binigyan ng isda, binigyan mo rin kami ng pag-asa, sabi ni Aling Nena, habang yakap-yakap ang kanyang bahagi ng huli. Totoo yan Nanding. Sa mga panahong ito, bihira na ang may malasakit sa kapwa, dagdag ni Mang Carlos, na may ngiti ng pasasalamat. Nang humupa ang mga tao, naiwan si Nanding na nagmumuni-muni sa tabi ng kanyang bangka. Panginoon, salamat sa mga biyayang ito. Naway patuloy akong maging kasangkapan ng iyong kabutihan, dasal ni Nanding habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa araw na iyon, hindi lamang isda ang kanyang nahuli kundi pati na rin ang puso ng kanyang mga kapitbahay. Ang mahiwagang lambat ay hindi lamang naging instrumento ng kanyang kasaganaan kundi ng pag-asa at pagkakaisa sa kanilang maliit na komunidad. Habang lumilipas ang mga araw, ang buhay ni Nanding ay tuluyan ng nagbago. Ang mahiwagang lambat na kaloob ng duwende ay patuloy na nagbigay ng masaganang huli, na naging daan upang unti-unting yumaman si Nanding. Sa bawat araw ng kanyang pangingisda, mas marami pa sa sapat ang kanyang nahuli, at ito ay nagbigay daan para siya ay makapagbenta ng mas marami sa mga kalapitbayan. Isang araw, nakaupo si Nanding at Tessie sa kanilang lumang bahay, pinag-uusapan ang mga pagbabagong naganap sa kanilang buhay. Tessie, hindi ba't hindi natin akalain na darating ang araw na ito? Mula sa pagiging simpleng mangingisda, ngayon ay maaari na tayong magkaroon ng mas maayos na tahanan, sabi ni Nanding, habang tinitingnan ang mga larawan ng malalaking bahay na kanilang pinagpipilian. Tumango si Tessie, bagaman may halong pag-aalangan. Oo nga Nanding, natutuwa ako sa ating pag-unlad, ngunit sana'y hindi natin malimutan kung saan tayo nagsimula. Importante rin na mapanatili natin ang ating mga paa sa lupa. Makakaasa ka Tessie. Hindi ko malilimutan ang ating pinagdaanan, sagot ni Nanding, ngunit sa kanyang isipan ay may gumugulo. Ang kayamanan ay unti-unti nang nagbabago sa kanyang pananaw at priorities. Hindi nagtagal, bumili si Nanding ng malaking bahay sa isang kilalang subdivision, mga mamahaling kotse, at iba pang simbolo ng kayamanan. Sa paglipat nila sa bagong tahanan, maraming mga kaibigan at kapitbahay ang dumalaw upang batiin sila. Mukhang maganda ang iyong piniling lugar Nanding. Hindi na ito matutulad sa ating maliit na nayon, komento ni Mang Berto,
habang iniikot ang paningin sa malawak na sala ng bagong bahay. Salamat Berto. Oo, malaki ang pagkakaiba. Pero gusto kong siguraduhin na kahit na umasenso tayo, hindi natin kakalimutan ang ating mga kaibigan at pinanggalingan. Tugon ni Nanding, bagaman sa kanyang kaloob-looban ay nararamdaman niya ang unti-unting pagbabago ng kanyang pananaw. Isang gabi, habang nakaupo sa kanilang bagong hardin, pinagmasdan ni Nanding ang mga bituin at napaisip siya sa lahat ng mga pagbabago. Tessie, sa tingin mo ba tama ang ating mga desisyon? Yung mga pagbili ng mamahaling mga bagay, ang malaking bahay, ito na ba talaga ang sukatan ng ating tagumpay? Tanong ni Nanding, habang sinusubukan hanapin ang kasagutan sa mga bituin. Tandaan natin, Nanding, na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga material na bagay. Ang pinakamahalaga ay ang ating pamilya, at kung paano tayo nakakatulong sa iba, sagot ni Tessie, na may pag-aalala sa kanyang boses. Napabuntong hininga si Nanding. Tama ka Tessie. Siguro ay kailangan nating mag-ingat na hindi tayo malunod sa mga bagay na ito. Ayaw kong mawala ang tunay na mahalaga sa buhay natin. Sa gitna ng masaganang huli mula sa mahiwagang lambat, umunlad ng gusto ang buhay ni Nanding. Bilang bahagi ng kanyang bagong yaman, bumili siya ng isang marangyang yate na tinawag niyang Pag-asa ng Dagat, na hindi lamang ginagamit para sa pangingisda kundi pati na rin sa paglalakbay kasama ang kanyang pamilya. Sa unang pagkakataon, sumakay si Nanding ng eroplano, isang karanasan na labis niyang ikinatuwa. Ang simpleng mangingisda na dati nakatali lamang sa kanyang bangka ay ngayon ay lumilipad na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naglakbay sila sa Amerika at Europa, kung saan nakita niya ang mga lugar na dati pinapanood lamang niya sa mga pelikula. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang magbago si Nanding. Ang dating mapagpakumbaba at matulunging mangingisda ay nagsimulang maging mayabang. Nakalimutan niya ang mga araw na kailangan niyang magtiis sa maliit na kita at ang simpleng pamumuhay na kanilang nakasanayan. Sa Amerika, habang naglalakad sa mga malalaking syudad na puno ng mga skyscraper at mag-agarang store, nagsimulang magkomento si Nanding sa mga kapwa Pilipino na nagtatrabaho doon. Tingnan mo sila, nagpapakahirap pa rin, habang tayo ay nagtatamasa na ng magandang buhay. Sabi niya minsan kay Tessie habang nanunood ng mga OFW na nagmamadali papunta sa kanilang mga trabaho. Si Tessie, bagaman nasisiyahan sa kanilang mga biyaya, ay nagsimulang mag-alala sa pagbabago sa asal ng kanyang asawa. Nanding, huwag natin kalimutan kung saan tayo nanggaling. Ang mga taong yan ay tulad din natin noon. Dapat natin silang irespeto, hindi maliitin, paalala niya kay Nanding. Ngunit, tila hindi na nakikinig si Nanding. Sa kanilang pagtungo sa Europa, patuloy ang kanyang pagyayabang. Sa Italia, habang kumakain sa isang magarang restaurant, pinuna niya ang mga lokal na mangingisda. Tignan mo ang mga bangka nila Tessie. Hindi man lang makakarating sa kalahati ng kung saan nararating ng ating yate, sabi niya, habang ipinagmamalaki ang pag-asa ng dagat. Ang pagbabagong ito sa ugali ni Nanding ay unti-unting nakita hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi pati na rin ng kanilang mga kaibigan sa Pilipinas. Ang dating minamahal at iginagalang na mangingisda, ngayon ay kinatatakutan at iniiwasan dahil sa kanyang pagmamataas. Sa pagbalik nila sa Pilipinas, sinalubong sila ng malamig na pagtanggap mula sa mga taong dati-rati mainit ang pagbati sa kanila. Nakaramdam ng kalungkutan si Tessie at si Nanding, bagaman mayaman na sa material na bagay, ay unti-unting nakaramdam ng kakulangan sa tunay na kasiyahan na dati napupuno ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Habang lumilipas ang mga araw, nagbago ng husto ang buhay ni Nanding. Ang dating simpleng mangingisda na masaya na sa kanyang maliit na bangka at simpleng bahay, ay unti-unting nalulong sa bagong yaman na dala ng mahiwagang lambat. Kasabay nito, nakalimutan ni Nanding ang kanyang mga dating kaibigan at kapitbahay na dati-rati kanyang tinutulungan. Isang hapon, habang nagpapahinga sa kanilang magarang tahanan, tinanong ni Tessie si Nanding tungkol sa kanilang mga lumang kaibigan. Nanding, matagal na nating hindi kinakamusta si Mang Berto at ang iba pa nating mga kapitbahay. Bakit hindi na tayo dumadalaw sa kanila? Ngumiti si Nanding ng mapait at tumugon, Tessie, tayo ay nasa ibang antas na. Hindi na tayo dapat nakikisama sa mga taong iyon. Iba na ang ating mundo. Nabahala si Tessie sa narinig. Nanding, hindi tama yan. Hindi dapat magbago ang pakikitungo natin sa kanila dahil lang sa ating yaman. Mga kaibigan natin sila, at sila ang tumulong sa atin noong tayo'y nagsisimula pa lamang.
Ngunit ipinagpatuloy ni Nanding ang kanyang bagong ugali. Sa mga pagtitipon, kapansin-pansin ang kanyang pagmamataas. Tingnan ninyo ang aking yate, hindi ba't ito ang pinakamaganda sa bayan? At ang aking mga biyahe sa ibang bansa, tiyak walang makakapantay, pagmamalaki ni Nanding sa mga tao, na nagdudulot ng ilang at hindi kaaya-ayang damdamin sa mga nakikinig. Isang araw, nang magdaos ng maliit na salo-salo sa kanilang bahay, dumating si Mang Berto na may dalang regalo. Nanding, Tessie, dala ko ang ilang sariwang isda para sa inyo, bilang pasasalamat sa inyong tulong noon, sabi ni Mang Berto, na may ngiti sa kanyang labi. Tiningnan lamang ito ni Nanding, hindi man lang nagpakita ng pasasalamat. Salamat Berto, pero alam mo, kami ay kumakain na ng mga imported na isda ngayon. Mas masarap at malinis kaysa sa mga lokal na huli. Nasaktan si Mang Berto sa narinig. Pasensya na Nanding. Hindi ko nais na, hindi na naituloy ni Mang Berto ang sasabihin, dahil sa bigat ng kanyang damdamin. Nakita ni Tessie ang nasaktan nilang kaibigan at agad siyang humingi ng tawad. Mang Berto, pasensya na po kayo. Huwag ninyong intindihin ang sinabi ni Nanding. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong dala. Matapos umalis ni Mang Berto, kinausap ni Tessie si Nanding. Nanding, nakikita mo ba ang iyong ginagawa? Sinasaktan mo ang damdamin ng ating mga kaibigan. Hindi ito ang Nanding na aking minahal. Tumahimik si Nanding, at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang sila'y yumaman, napaisip siya sa kanyang mga ginawa. Ngunit ang pride at yaman ay tila lumamon na sa kanyang puso, at hindi niya alam kung paano ito itatama. Sa mga sumunod na araw, patuloy na naramdaman ni Nanding ang paglayo ng mga tao sa kanya. Ang dating masayahing komunidad na kanyang kinabibilangan ay naging malamig at walang buhay tuwing siya ay dadaan. Sa kanyang pag-iisa, nagsimula siyang tanungin ang sarili kung tama ba ang landas na kanyang tinatahak. Ang yaman na kanyang pinangarap ay nasa kanyang mga kamay na, ngunit ang kasiyahang hinahanap niya ay tila lalo lang lumilihis. Ang kayamanan ay tuluyan ng nagbago kay Nanding, hindi lamang sa kanyang pamumuhay kundi pati na rin sa kanyang pakikitungo sa iba. Ang dating Nanding na kilala sa pagiging mapagbigay at mabait ay unti-unting napalitan ng isang taong mayabang at walang pakialam sa damdamin ng iba. Isang umaga, habang nagkakape si Nanding sa kanilang magarang balcony, dumating si Aling Sisa, isang matandang babae mula sa kanilang barangay na madalas humingi ng tulong kay Nanding noong siya'y nagsisimula pa lamang. Dala ni Aling Sisa ang kanyang apo na may sakit, umaasang matutulungan sila ni Nanding sa gastusin sa ospital. Nanding, maaari ko bang makausap? May karamdaman ang aking apo at kailangan namin ng tulong para sa kanyang gamot, mahinang sabi ni Aling Sisa, habang pinipigilan ang pag-iyak. Tiningnan lamang siya ni Nanding, ang kanyang mukha'y walang bahid ng awa. Aling Sisa, hindi ba't may mga programa ang gobyerno para dyan? Bakit ako pa ang lalapitan mo? Hindi ako ang sagot sa lahat ng problema mo, malamig na tugon ni Nanding. Napayuko si Aling Sisa, dama ang bigat ng pagtanggi mula sa tao na inaasahan niyang tutulong. Pasensya na po, Nanding. Akala ko lang po, hindi na niya naituloy ang sasabihin, sapagkat ang sakit ng pagkabigo ay labis na mabigat. Pag-alis ni Aling Sisa, tinanong siya ni Tessie, na nakarinig sa kanilang pag-uusap. Nanding, bakit mo siya tinanggihan? Hindi ba't dati-rati natutulungan natin ang tulad niya? Tessie, hindi natin maaaring tulungan ang bawat isang lumalapit sa atin. Kailangan din nilang matutong tumayo sa sarili nilang mga paa, sagot ni Nanding, ngunit ang kanyang tono ay walang pakiramdam. Hindi nasiyahan si Tessie sa tugon ng asawa. Nakaramdam siya ng pagkabahala sa malaking pagbabago sa asal ni Nanding. Ngunit Nanding, hindi ba't ang pagtulong sa iba ang nagdala sa atin sa kinalalagyan natin ngayon? Ang yaman na ito ay dapat sana nating ibahagi, hindi itago. Tumugon si Nanding ng walang emosyon. Ang mga tao ay dapat matutong magsumikap, hindi umasa sa tulong ng iba. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumayo ang loob ng mga tao kay Nanding. Ang dating minamahal at iginagalang na mangingisda ay ngayon ay kinatatakutan at kinamumuhian na. Ang mga dating kaibigan ay umiiwas na sa kanya, at ang mga simpleng mamamayan ng barangay ay nagsimulang magbulong-bulungan tungkol sa kanyang pagbabago. Sa mga sandaling mag-isa si Nanding, may mga pagkakataong napapaisip siya sa mga ginawa. Ngunit ang kanyang puso ay tila nababalutan na ng yelo, hindi na maramdaman ang init ng pagkakaibigan at pagmamahal na dati niyang pinahahalagahan.
Ang kayamanan na akala niya ay magdadala sa kanya ng kaligayahan ay unti-unting naging sanhi ng kanyang kalungkutan at pag-iisa. Habang mas umuunlad si Nanding, lumalalim naman ang kanyang pagkabalisa. Ang dating masayahin at mapagbigay na mangingisda ay naging malungkot at mag-isa. Sa kanyang malawak na mansyon, sa gitna ng luho na kanyang inakalang maghahatid ng walang hanggang kaligayahan, nadama niya ang bigat ng kanyang mga desisyon. Isang hapon, habang siya ay nakaupo sa kanyang opisina sa bahay, tiningnan niya ang mga litrato ng kanilang pamilya noong mas simple pa ang kanilang pamumuhay. Napabuntong hininga siya at naramdaman ang kawalan ng tunay na koneksyon sa mga taong dating malapit sa kanya. Si Tessie, na labis na nag-aalala sa pagbabago ng asawa, ay lumapit at naupo sa tabi niya. Nanding, napansin ko na parang laging may bumabagabag sa iyo. Gusto mo bang pag-usapan natin ito? Tumugon si Nanding ng may pait. Tessie, akala ko ang pagiging mayaman ang mag-aalis ng lahat ng ating problema. Ngunit mali pala ako. Kahit anong dami ng pera ang meron tayo, hindi ito bumibili ng totoong kaligayahan o pagmamahal. Napansin ko rin na unti-unti kang lumalayo sa mga taong dati nating kaibigan. Hindi ka na rin nakikipag-participate sa mga community activities na dati mong kinahihiligan, sabi ni Tessie, habang hinahawakan ang kanyang kamay, umaasang maibalik ang dating Nanding na kanyang nakilala at minahal. Minsan, iniisip ko kung nagkamali ba ako. Naging masyado akong busy sa pag-ipon ng yaman at nakalimutan ko na ang tunay na mahalaga. Pag-amin ni Nanding, ang kanyang mga matay lumuluha. Sa pagtatapos ng araw, mag-isa siyang naglakad sa tabing dagat, pinagninilayan ang lahat ng nangyari. Ang dagat, na dating kanyang kaibigan at katuwang sa buhay, ngayon ay tila sumasalamin sa kanyang mga pagkakamali. Sa malalim na pag-iisip, napagtanto ni Nanding na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian kundi sa kalidad ng mga relasyong ating pinapahalagahan. Naisip niyang panahon na upang magbago, magsimula muli, at muling hanapin ang kahulugan ng tunay na kaligayahan sa buhay. Sa malamig at tahimik na gabi, habang si Nanding ay mag-isang umiinom sa kanyang malawak na hardin, lumitaw ang isang pamilyar na hitsura sa kanyang harapan, ang duwende na nagbigay sa kanya ng mahiwagang lambat. Ang mukha ng duwende ay nagpapakita ng galit at pagkadismaya. Nanding, matagal na tayong hindi nagkita. Ngunit hindi ako nagbalik upang magdiwang ng iyong tagumpay, kundi upang ipaalala sa iyo ang iyong mga pagkukulang. Simula ng duwende, ang kanyang boses ay mabigat. Nagulat si Nanding sa biglaang paglitaw ng duwende. Tinig, bakit? Ano ang aking nagawa para magalit ka? Tanong ni Nanding. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkabigla. Nakalimutan mo na ba ang iyong pinanggalingan, Nanding? Binigyan kita ng lambat na ito hindi lamang para yumaman ka, kundi para makatulong ka sa iyong kapwa. Ngunit sa halip, ikaw ay naging mapagmataas at mayabang, sambit ng duwende, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Napayuko si Nanding, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng duwende. Alam ko, nalulong ako sa kapangyarihan at yaman. Patawarin mo ako, tinig. Hindi ko sinasadyang mawala sa tamang landas. Nalungkot ako sa iyong mga pagbabago, Nanding. Ang lambat na ito ay simbolo ng biyaya, ngunit ginamit mo ito para sa sarili mong interes, hindi para sa kabutihan ng iyong komunidad, patuloy ng duwende. Huminga ng malalim si Nanding, ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi. Ano ang maaari kong gawin upang ituwid ang aking mga pagkakamali? Handa akong gawin ang lahat upang maibalik ang tiwala mo sa akin. Nanding, dahil sa iyong kayabangan at sa paglimot mo sa iyong pinagmulan, babawiin ko ang mahiwagang lambat. Ito ay para matuto ka ng tunay na halaga ng pagiging mapagbigay at mapagkumbaba, sabi ng duwende. Nanlumo si Nanding sa narinig, ngunit alam niyang ito ay makatarungan. Naiintindihan ko, tinig. Handa akong tanggapin ang kaparusahang ito. Naglaho ang duwende, iniwan si Nanding na mag-isa sa kanyang hardin, napapaligiran ng yaman ngunit puno ng pangungulila at pagkukulang. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, nangako si Nanding na magsisimula siyang muli, babaguhin ang kanyang mga paraan, at muling itatayo ang mga tulay na kanyang sinira. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, nadama ni Nanding ang bigat ng kanyang pagkawala at ang pag-asang maaaring dala ng pagbabago. Sa puso niya, alam niyang ito ang simula ng isang mahabang paglalakbay pabalik sa kanyang tunay na sarili. Nang mawala ang mahiwagang lambat, unti-unting nagbago ang kapalaran ni Nanding. Ang dating masaganang huli na nagdala sa kanya ng kayamanan at nagpabago sa kanyang buhay ay biglang nawala.
Hindi nagtagal, nagsimula ring maubos ang kanyang pera dahil sa patuloy niyang paggastos sa marangyang pamumuhay na kanyang nakasanayan, kahit na ang pinagkukunan ng kanyang yaman ay wala na. Sa kawalan ng bagong kita, napilitan si Nanding na ipagbili ang kanyang mga ari-arian. Una niyang ibinenta ang kanyang yate, sunod ang kanyang mga mamahaling sasakyan, at sa huli, kahit ang malaking bahay na pinangarap niyang tahanan para sa kanyang pamilya ay kailangan na ring ibenta. Ang bawat pagbebenta ay tila isang hakbang pabalik sa kanyang nakaraan, isang masakit na paalala ng kanyang mga pagkakamali. Pagkalipas ng ilang taon, bumalik si Nanding at ang kanyang pamilya sa simpleng pamumuhay. Bumalik siya sa pagiging mangingisda, ngunit ang mga araw ng masaganang huli ay hindi na muling nagbalik. Sa bawat araw na lumalabas siya sa dagat gamit ang isang lumang bangka, naaalala niya ang mahiwagang lambat na minsan niyang tinanggap bilang regalo at naging simula ng lahat ng kanyang yaman. Isang hapon, habang siya ay nakaupo sa tabing dagat matapos ang isang mahabang araw ng kaunting nahuling isda, nilapitan siya ni Tessie. Nanding, kahit na bumalik tayo sa simpleng pamumuhay, masaya ako na muli kitang nakikita na totoo sa iyong sarili. Hindi man natin naibalik ang dati nating yaman, ngunit ang iyong pagbabalik loob sa mabuting tao na aking minahal ay higit pa sa anumang yaman. Tumango si Nanding, ang kanyang mga matay puno ng luha ng pagsisisi at pagtanggap. Tessie, nais kong humingi ng tawad sa iyo at sa ating mga anak. Hinayaan kong mawala ang tunay na kayamanan na meron tayo, ang pagmamahal ng pamilya at ang respeto ng komunidad. Ngayon, kahit mahirap, handa akong harapin ang mga hamong ito at muling itaguyod ang ating pamilya sa tamang paraan. Sa mga sumunod na buwan, bagamat hindi na bumalik ang dati nilang yaman, natutunan ni Nanding ang kahalagahan ng tunay na kayamanan sa buhay, ang pagmamahal, ang pamilya, at ang pagiging kontento sa kung ano ang mayroon. Siya ay naging halimbawa ng pagbabago at katatagan, at kahit papaano, sa kanyang simpleng pamumuhay, natagpuan niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Matapos ang mahabang panahon ng pagninilay, nagpa siya si Nanding na panahon na upang humingi ng tawad sa mga taong nasaktan niya. Nais niyang muling maayos ang relasyon niya sa kanyang komunidad, at ibalik ang tiwala at pagmamahal na nawala. Isang maaliwalas na umaga, naglakad si Nanding sa nayon, bitbit ang mabigat na pasanin ng kanyang mga nakaraang pagkakamali. Una niyang nilapitan si Mang Berto, ang matandang mangingisda na dati niyang matalik na kaibigan. "Kamusta, Berto? Maaari ba tayong mag-usap?" marahang tanong ni Nanding. Ang kanyang mga matay nagpapakita ng sinseridad at pagkabahala. Si Mang Berto, na dati-rati galit kay Nanding, ay nagulat sa kanyang paglapit. "Ah, Nanding, sige mag-usap tayo. Ano ang iyong sadya?" tugon niya, ang tono ay puno ng pag-iingat. "Alam ko na marami akong pagkakamali sa nakaraan, Berto. Napakarami kong nasaktan, kasama ka na doon. Nais kong humingi ng iyong tawad," sabi ni Nanding, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Si Mang Berto ay sandaling tumahimik, pinagmamasdan ng pagbabago sa mukha ng kaibigan. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay nagsalita, "Nanding, hindi madaling kalimutan ang lahat ng iyong nagawa. Ngunit nakikita ko ang iyong pagsisikap na magbago. Salamat sa iyong paghingi ng tawad." Naluha si Nanding sa mga salitang iyon. "Salamat Berto. Handa akong gawin ang lahat upang maibalik ang dati nating pagkakaibigan." Hindi nagtagal, nagpatuloy si Nanding sa kanyang misyon. Isa-isa niyang nilapitan ang iba pang mga kapitbahay, humihingi ng kapatawaran at ipinapahayag ang kanyang pagnanais na makabawi sa kanilang nawalang pagtitiwala. Sa kanyang pagbabalik sa bahay, nakita siya ni Tessie na nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Napansin niya ang mga ngiti at mainit na pagtanggap mula sa ilan, isang bagay na matagal nang hindi niya nakikita. "Nanding, nakikita ko ang iyong pagsisikap. Ipinagmamalaki kita," sabi ni Tessie, habang hinahawakan ang kanyang kamay. "Ginagawa ko ito hindi lamang para sa kanila, kundi para sa atin, para sa ating pamilya. Nais kong maibalik ang pagmamahal at tiwala na minsan nating pinagsaluhan sa komunidad na ito," sagot ni Nanding, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Sa mga sumunod na buwan, patuloy na nagsikap si Nanding na muling itaguyod ang kanyang relasyon sa mga tao sa lugar niya. Tinulungan niya ang mga kabataan sa kanilang pag-aaral, nag-ambag sa mga proyekto sa barangay, at muling naging aktibo sa mga gawaing pangkomunidad. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naibalik ni Nanding ang tiwala at pagmamahal ng kanyang mga kapitbahay. Ang kanyang pagbabago ay naging inspirasyon sa marami,
At muling napatunayan na sa kabila ng mga pagkakamali, may pagkakataon pa rin para sa pagbabago at pagpapanibago. Sa kanyang muling pagtanggap sa komunidad, natagpuan ni Nanding ang tunay na kahulugan ng yaman, ang yaman ng pagkakaisa at pagmamahalan. Sa paglipas ng mga araw, mas pinili ni Nanding na muling yakapin ang simpleng pamumuhay na dati niyang kinagisnan. Nawala man ang kanyang yaman at mga ari-arian, natuklasan naman niya ang mas malalim na yaman na matagal na niyang hindi napapansin, ang yaman ng pagkakaroon ng mabuting puso at ang halaga ng tunay na pagkakaibigan. Isang hapon, habang siya ay nag-aayos ng kanyang munting bangka sa tabi ng dagat, nilapitan siya ni Tessie. Dala ni Tessie ang kanilang munting anak na si Miguel, na masayang naglalaro sa buhanginan. Nanding, nakikita mo ba na napakasaya ni Miguel ngayon? Simple lang ang buhay natin ngayon pero puno ito ng pagmamahal, sambit ni Tessie habang pinapanood ang kanilang anak. Ngumiti si Nanding at tumango. Oo, Tessie. Ang totoo, ngayon ko lang napagtanto na mas masaya pala tayo ngayon. Noon, akala ko kailangan natin ng maraming pera para maging masaya, ngunit mali pala ako. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, nagsimula si Nanding na magbahagi ng kanyang mga natutunan sa nakaraang mga buwan. Tessie, natutunan ko na hindi sukatan ng tagumpay ang yaman. Ang tunay na tagumpay ay nasa kung paano tayo mamuhay ng may kabutihan at kung paano natin tratuhin ang ibang tao. Sumang-ayon si Tessie, tama ka, Nanding. Masaya ako na nakita mo ulit ang tunay na halaga ng buhay. Sana, patuloy nating ituro kay Miguel ang mga aral na ito. Nang sumunod na linggo, nag-organisa si Nanding ng isang maliit na salo-salo para sa kanyang mga kapitbahay. Nais niyang ipakita sa kanila na siya ay tunay ng nagbago at handa ng maging mabuting kaibigan at kapitbahay. Habang nagkakainan, lumapit si Mang Berto kay Nanding. Nanding, salamat sa imbitasyon. Alam mo, marami sa amin ang labis na natuwa nang makita namin ang iyong pagbabago. Iba ka na ngayon, mas maalaga at mapagkumbaba. Ngumiti si Nanding, ang kanyang mga matay mayroong pasasalamat. Maraming salamat, Mang Berto. Pasensya na sa lahat ng aking nagawa noon. Nangako ako na mula ngayon, iba na ang Nanding na makikilala ninyo. Sa pagtatapos ng gabi, habang nagliligpit siya kasama ang ilang kabataan mula sa barangay, isa sa kanila, si Nena, ay lumapit kay Nanding. Tito Nanding, salamat po sa pagtulong sa amin sa aming mga proyekto sa eskwela. Malaking tulong po iyon para sa amin. Nena, wala iyon. Karapatan ninyong mga bata na magkaroon ng magandang kinabukasan, at tungkulin ko na tumulong sa abot ng aking makakaya, sagot ni Nanding. Mula noon, si Nanding ay naging kilala hindi lamang bilang dating mayamang mangingisda kundi bilang isang taong may mabuting puso at tunay na nagmamalasakit sa kanyang kapwa. Sa kanyang bagong simula, natutunan niya na ang tunay na kahulugan ng yaman ay hindi nakukuha sa dami ng pera kundi sa dami ng buhay na iyong napabuti at napasaya. Sa pagtatapos ng mahaba at masalimuot na paglalakbay, si Nanding ay nakangiti habang nakaupo sa harap ng kanyang munting bahay, pinagmamasdan ang paglalaro ng mga bata sa dalampasigan. Muling nadama ni Nanding ang tunay na kaligayahan, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagmamahal at respeto na kanyang naibalik mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan.